samahan niyo akong pasyalan ito, molo nila. Kasi pag summer guys, napakahirap pumunta dito, napakadaming tao. So, naisipan kong pumunta kapag ganitong season, taglamig. Konti lang yung naglalakad, halos mga lokal lang na tao or mga taga-ibang city rin, no? So maganda siyang puntahan ngayon at gumawa ng content kapag ganitong season. So hindi ka madidistract sa dami ng tao. So, dito sa Sopot, kung saan ay dito rin ako nagtrabaho, no? Halos 2 taon din ako nagtrabaho dito sa area na to. So doon sa area na yun, doon ako nagtrabaho guys. Masaya akong pakita at balikan ulit itong syudad na to. Nanirahan din ako dito ng 2 taon para dun sa mga kababayan ko at mga ka-content creator na nakakapanood ng video ko na to, no? So halos lahat ng ipinapakita kong syudad ay talaga namang napasyalan ko na dati pa. Binabalikan ko lang para gawan ko ng video or ng content. Itong Sopot guys ay napakadaming turista nito kapag summer. So talagang napakahirap puntahan or makihalubilo dito kapag summer season. Kaya maganda siyang pasyalan kapag ganitong season. Tapos itong molo kasi guys walang bayad. Kaya ang kagandahan dito, pwede kang dumiretso libre, walang bayad. Kaya may enjoy mo. So doon ako nagtrabaho sa hotel na yon. So may mga Pilipino doon na at marami pa rin palang Pilipino hanggang ngayon. May ilan-ilan pa rin natitirang mga Pilipino doon, hindi pa rin umaalis. So, mga 8 taon na sila doon or more than 8 years. So napakaganda nitong molo, di ba? Kung makikita nyo. So ayan, malayo na yung distance ng camera ko para makita nyo yan. Itong molo na to ay wooden, talagang man-made. Ginawa ito dito para attraction sa mga turista. So according sa kwento-kwento, kumikita ito ng milyon zloty kada summer. Kasi per person guys, ang entrance dito ay 35 zloty or more than 35. So kung ang turista dito ay 1 million, so kikita rin siya ng more than 1 million, no? Kaya naman napaka-popular nitong area na to guys. Ay according sa mga kwento-kwento or sa mga lokal na tao dito, ay ito lang yung pinakang mahabang kahoy na bridge dito sa Europa. So matatagpuan dito sa Poland. So maganda yung kapaligiran niya. Ayan, makikita nyo dagat. Tapos yung lugar na yon, hotel. So, di ba? Napakagandang mag-unwind sa lugar na to. Marami kang iniisip or na-stress ka. Magandang puntahan to para mag-relax. Kung sa madaling salita. Very naman doon, kung makikita nyo yung bundok, di ba? Sana ay malinaw pa rin sa camera ko. Ay lugar yun yung Gdynia kung saan ako nakatira ngayon, no? Yan. So kasi tinatawag itong Tri-City. Ito namang area dito ay area ng Gdansk, kung saan naman ako nagtatrabaho. So ang Sopot guys ay nasa gitna ng Tri-City. So binubuo ito ng 3 city sa iba't ibang ganda at attraction. Pero ang pinakang mayaman sa 3 city ay ito daw, Sopot, sabi ng mga lokal dito sa Poland.
So tatagpuan ito dito sa Poland guys. Napakalamig ngayon. Malamig sa kamay. Pasensya na kayo kung boring yung video ko kasi hindi ako masyadong nag-edit. Alam niyo naman kapag OFW, di ba? Walang masyadong time sa pag-edit. Kumbaga kung ano na lang yung ma-video ko, i-upload ko na lang din. Tapos pag may time ako guys, ini-edit ko naman, no? So, malinaw naman din yung camera ko. Kaya hindi ko na masyado pang ini-edit. So gusto ko lang din naman ipakita talaga sa inyo yung ganda ng lugar dito sa area ng Tri-City, Poland. Which is napakaganda naman talaga kapag nagpapalit ang season. So ngayon ay winter season na. Nagpalit na yung season. Malamig, marami ring mga ibon dito guys. Lumilipad during summer at ganitong season. So yung mga aso, kung makikita nyo, ayan, papakita ko sa inyo yung tatlong husky. Naglalabasan na rin kasi yung malaking aso dito. So makikita nyo yung aso na yan, napakalaki. Kapag ganitong season guys, lumalabas na yan. Ayan o, kung makikita nyo, diba? Yung tatlong asong malaki. Gusto ko mag-alaga ng ganyan pero wala akong pambili. Sana ay kumita ako dito sa pagko-content ko, so at least makakabili ako. Kaso nga, napakahirap nga gumawa ng content. This is the problem guys. So ikakat ko muna dito, ipapakita ko ulit sa inyo yung taas naman. So itatago ko muna yung kamay ko.